kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Magandang umaga sa mga umaga pang oras, magandang tanghali, magandang gabi, at magandang araw po sa inyo lahat. Naway nasa mabuti po yung kalagayan na narating itong ating pong pagtalakay ang aral mula sa salita ng Diyos, all scripture rightly divided. At ngayong linggo po mga kapatid ay ating pong pag-uusapan ang theme na pinamagatang This is the Day. At nais ko pong basahin sa inyo ang ating pong text mula sa Psalm 118 verses 23 and 24. This is the Lord's doing, it is marvelous in our eyes. This is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Kailangan kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na muli patutungay po kami sa iyong salita. Salamat o Diyos na meron ka pong iniwang perfect Word of God. Kagaya mo ng aming Diyos na perfecto, we believe na ang katangian mo ay katangian din po ng salita ng Diyos. Salamat Panginoon na kami po ay pinagpala mo na ng lahat ng papapalang espiritual. We have everything that we need, every good thing in Christ, Panginoon. It be Lord na we will enjoy these things and be thankful always because you want us to give thanks always unto you for what you have done for us in Christ. Ang ating prayer is that you will be magnified and your word will be magnified as well, and the saints will be edified in your word. Kung lahat amin rin po sa salamat sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen. Hindi ko po ang ating pong theme sa gabing ito ay pinamagatang This is the Day. At madalas po narinig natin sa mga church gatherings na tinatawag, madalas pong kinakanta ito pong verse na ito. This is the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Maging sa mga church weddings na tinatawag, o kaya naman sa mga birthday at mga occasions. Madalas po natin narinig itong mga katagang ito at ang kantang ito patungkol sa This is the Day. And we mean na ang verse na ito ay tumutukoy sa bawat araw na kung saan ay ginagawa ng Diyos. At bawat araw, yung 24-hour day period na tinatawag ay ginawa ng Diyos. Yan po yung ating nakagawian at dapat ay nagre-rejoice o nagagalak tayo, natutuwa tayo sa araw na yan. Okay, so yun po yung ating common belief or understanding tungkol sa verse na yan. Kaya nga po, we are joyfully singing this verse because of what we have been taught about this. Now, ang gagawin po natin mga kapatid po, huwag po naman kasasama ng loob na ninuman na hindi po sumasang-ayon. Ang gagawin po natin is that we will look into the Word of God, then i-apply po natin yung tamang pamamaraan ng pag-aaral na lagi natin binibigyan din yung pong tinatawag na rightly dividing the word of truth, yung tinatawag na dispensational study of the word of truth or the word of God or the all scripture. At siyempre dahil may naniniwala po tayo na mayroon pong dispensational setting or dispensational application, ito pong verse na ito ay titingnan po natin yung konteksto kung kanino nauukol, anong time, ito po ba ay napapanahon sa ating panahon o kaya naman ay baka naman may isang bagay na specifically tinutukoy sa mga salita ng Diyos which is looking forward to a future time pagkatapos na ito po ay isulat sa Book of Psalms 118. So, we will look at the context later on or sa ngayon ay babasahin po natin but we will return to this context, to this passage later on. I would like to read mga kapatid ang verse 25 to 27 ng Psalm 118. Save now, I beseech thee, O Lord, I beseech thee, send now prosperity. Verse 26, blessed be he that cometh in the name of the Lord. We have blessed you out of the house of the Lord. 27, God is the Lord, which hath shewed us light, bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar.
So, dito po sa mga katagang binanggit dito po sa ating text ngayon ay titingnan po natin yung mga expressions na ginamit, mga salitang ginamit, at yung mga cross-references na kung saan ito ay maaaring may fulfillment, mga kapatid. So, ganyan po yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Take note po dito sa mga katagang binanggit, halimbawa sa verse 25, nandyan po yung panalangin o pakikiusap sa Diyos na save now, I beseech thee. So very important po yung expression yan. Meron tayong makikitang ginamit na salita mamaya sa so-called New Testament tungkol sa expression na yan. Save now, I beseech thee, O Lord. Okay? Then, dito rin sa verse na ito, sa verse 26, nandyan po yung mga katagang blessed be he. Okay, mapalad siya or pinapupurihan siya, okay, na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Blessed be he that cometh in the name of the Lord, or Jehovah. We have blessed you out of the house of the Lord. Then notice din sa verse 27 yung mga katagang bind the sacrifice with cords. Anong ibig sabihin nitong bind the sacrifice? Isang sacrifice o sakripisyo with cords. And then, kung saan po gagawin yon, even unto the horns, meron pong binabanggit niya na horns of the altar. So, titignan po natin yung mga references po niyan, mga kapatid. So, let's turn dito po sa Matthew 21 verse 42. Kanina, binasa po natin sa Psalm 118 verse 23. At ganito po, uulitin po natin, sabi niya, this is the Lord's doing, it is marvelous in our eyes. Then sa verse 24, this is the day which the Lord hath made. So let's turn please to Matthew 21 verse 42. Jesus said unto them, did you never read in the scriptures, the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner. This is the Lord's doing. Notice, yan po yung exact expression na ginamit po sa Psalm 118 verse 23. This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. So, ito'y nasa patanong or interrogative sentence. Pero doon sa Psalm 118 verse 23 ay declarative sentence, mga kapatid. So, we can say na at this point in time, dito sa Matthew 21 ay dito po natupad, dito po kinote, okay? Yung pong binanggit sa Psalm 118. Ang tinutukoy po dito na the stone which the builders rejected. No, by the way, bago ko po bibigyang kahulugan yan, sa unang mga salita, sabi ng verse 42, Jesus saith unto them, did ye never read in the scripture? So, the Lord is referring to a part of the scriptures in the past. And that scriptures na tinatanong ng Panginoon kung di ba ninyo nabasa sa scriptures is exactly Psalm 118. At sabi niya, the stone, Psalm 118 and other references, mga kapatid. So, titignan po natin yung mga references. The stone which the builders rejected. Yung stone dito ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Inihalin tulad siya sa isang bato. Which the builders rejected. Kagaya ng Panginoong Kristo ay ni-reject. Rejected of His own nation, of His own people. The same, yung stone na yan which the builders rejected or the leadership of Israel's rejected, Pharisees, Sadducees, elders, chief priests, ano po, the same is become the head. So yung stone na yun rejected ay siya rin yung naging head of the corner. So ang pinipicture dito po ay isang structure o isang bahay na kung saan ay may pundasyong bato at ang tinutukoy ang Panginoong Kristo. This is the Lord's doing and it is marvelous in our eyes. Then, titignan po natin yung konteksto po nito, itong Matthew 21, para maintindihan po natin ang punto. So, let's read from verse 1. And when they drew nigh, ang Panginoong Kristo, unto Jerusalem, of course, may mga kasama po siyang disciples dyan, and were come to Bethphage, unto the Mount of Olives, then sent Jesus to disciples. So, may ilutusan po ang Panginoon na dalawang
disciples pagka dating po nila ng Bethphage unto the Mount of Olives. Verse 2, saying unto them, sabi niya sa dalawang disciples, go into the village over against you, and straightway you shall find an ass tied, isang asno na nakatali. Ano po? And a colt with her, loose them. Yan po yung instruction. Kung nakakita kayo ng as na nakatali at isang colt with hair, pakawalan niyo sila. And if anyone say ought unto you, ye shall say, the Lord hath needed them. So kung merong halimbawa ay may magtatanong sa kanila, ang sasabihin lang po nila is, ye shall say, the Lord hath need of them. Kailangan sila ng Panginoon, yung as. And then straightway he will send them. And then verse 4, all this was done that it might be fulfilled. Ayan, meron pong fulfill dito na prophecy, which was spoken by the prophet, saying, tell ye the daughter of Zion, behold, thy king cometh unto thee, meek and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass. So, ito particularly, mga kapatid, quoted po itong part of the scripture na ito dito sa binanggit ng Panginoon sa particularly sa verse, dito po sa ating binasang verse, dito po sa verse 5. Ayan, sa verse 5. Okay, so may quotation po kung saan hinahango po itong verse na ito. So, sisilipin po natin kung saan po ito kinote. At makikita po natin na ito po quoted sa meron pong allusion sa Isaiah 62 verse 11, sa Zechariah chapter 9 verse 9. So, ayan po yung mga binabanggit po dyan na scripture, particularly dyan sa verse 5, quoted sa Old Testament. Then let's continue. And the disciples went and did as Jesus commanded them, and brought the asno, and the colt, and put them their clothes, and put on them their clothes, and they set him thereon. So dun sa asno na yon, ang maliit na kabayo, we will say, ano po, ay sabi nga ng verse 7, and put on them their clothes, and they set him. Sinet ang Panginoong Kristo dun sa as, at dun sa colt. In a very great multitude sa bansang Israel, napakarami, ano po, spread their garments. Kanila pong inilatag yung kanilang mga duwid dun sa dadaanan ng Panginoon na nakasakay sa asno. Others cut down branches, ito yung mga tinatawag na palaspas sa atin po, na term pong ginagamit natin. Others cut down branches, yung mga branches o sanga mula sa mga puno, and strode them in the way. So, dun sa the way na dadaanan ng Panginoon Kristo na nakasakay sa asno. And the multitudes that went before and that followed, so kumbaga may mga nauuna sa karamihan at meron ding nasa likuran ng Panginoon Kristo na nakasakay sa asno, cried saying, ano po ang kanilang sinisigaw? Hosanna to the Son of David. Yan ang kanilang sinisigaw. Hosanna to the Son of David. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. So, ang kanilang sinisigaw ay Hosanna. Ito pong Hosanna ay papuri, mga salita ng papuri, no? Praising or worshiping the Lord, or the Lord Jesus Christ, and believing him, or recognizing him as the king. Ano po? So let's also look at Luke chapter 13 verse 35. Okay? So itong mga katagang blessed is he that cometh in the name of the Lord ay binanggit din po sa Luke chapter 13 verse 35. Behold, your house is left unto you desolate, and verily I say unto you, ye shall not see me. Notice dito sa verse na ito, hindi ninyo ako makikita until the time when ye shall say, blessed is he that cometh in the name of the Lord. So yung mga katagang blessed is he that cometh in the name of the Lord ay meron pong dalawang application. I mean, may dalawang panahon na kung saan ito po ay sasambitin ng mga Hudyo patungkol sa ating Panginoong Kristo.
At ang una dyan ay dito nga nangyari sa Matthew 21. Nung siya ay nakasakay sa asno at siya ay yung kanyang dadaanan nilatagan ng mga damit and then may mga branches of trees at sumisigaw sila. Ito yung tinatawag, no? So-called lang po, no? Triumphal entry. Ito po yung pagpasok daw ng Panginoon, triumphal entry sa Jerusalem. Pero kung tutuusin, it's not really a triumphal entry dahil may issue ng suffering, kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo. Ganun po yun, mga kapatid. So-called lang po yun. So take note na yung blessed is he that cometh in the name of the Lord, nangyari mismo at dito sa record ng Matthew 21, katuparan po ng prophecy. At pwede natin sabihin na ito'y nangyari sa first coming of our Lord Jesus Christ. But dun sa ating binasa sa Luke 13:35, it looks forward to a future time. Not at this time sa panahon ito ng Matthew 21. Okay. So let's also look at Luke chapter 19 verse 38. Saying, "Blessed be the King." So kanina, yung binabanggit dito po sa Matthew 21 verse 9 na Hosanna to the Son of David, which is the Lord Jesus Christ. Blessed is he that cometh in the name of the Lord, mga kapatid. Ito pong tinutukoy dito na blessed is he. Sino po ba yung he? Kung pupunta po tayo sa Luke 19:38 saying, "Blessed be the King." So yung he doon ay King. Walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. So kinikilala siyang King at may sigaw pa nga po ng Hosanna. Praise to the King. Isang acclamation. Okay? Sigaw ng papuri sa Panginoon sa Kristo. Blessed be the King that cometh in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. So right there and there, nagkaroon po ng fulfillment. Ito pong context na ito ng 100, Psalm 118, 23, 24 at sa context niya. Nangyari mismo sa ating Panginoon sa Kristo. Dito sa Matthew 21. Okay. Tuloy po natin sa verse 10 ng Matthew chapter 21 pa rin. And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, "Who is this?" And the multitude said, "This is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee." Jesus went into the temple and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves. Ito po yung ginawa ng Panginoon pagkatapos niya. Nagpunta po siya ng templo at pinaghahambalo, sabi nga, cast out all them, pinalayas o pinaalis lahat ng mga nagtitinda at bumibili sa templo. At sabi nga ng verse is overthrew the tables. Ayan. Yung mga lamesa po doon, yung mga money changers, seats of them that sold doves. May mga nagtitinda po ng kalapati. Dahil yung mga nagpupunta po ng templo na mahihirap ay para sa kanila yon. Ano po? Yung kalapati. Verse 13, and said unto them, "It is written," sabi ng Panginoon, "My house shall be called the house of prayer," which is true. Way back sa 2 Samuel chapter 7, nung kung saan nilikha yung templo ng Diyos ay yung templo na tinawag ng Diyos na kanyang bahay. At dito nga ay my house shall be called the house of prayer. Pero anong ginawa ng religious leadership ng Israel dahil spiritually bankrupt sila at that time, ginawa nila ang templo na sabi niya, "Ye have made it a den of thieves." Mga magnanakaw na po. Kandungan na po ng mga magnanakaw. And the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, recognize naman po na yung ginawa ng Panginoon ay wonderful things. Okay? And the children crying in the temple and saying, "Hosanna to the Son of David," ano po ang response ng mga chief priests, mga pangunahing pari sa Israel? Religious leaders, scribes, of course, hindi lang sila, pati mga Pharisees na. Okay, nung narinig nila ang sinisigaw ng mga tao, "Hosanna to the Son of David," kinikilala na ang Panginoong Kristo dito. Okay, katuparan ng prophecy. Ang sabi po ng verse 15, they were sore displeased. Nadismaya po sila. Sa halip na makipagpuri, itong leadership ng Israel, dismayado. Sabi ng verse, they were sore displeased. Hindi po silang tuwa, hindi po nila ikinasiya yung ginawang papuri sa Panginoon. Ibig sabihin po kasi ng salitang Hosanna, by the way, mga kapatid,
Gaya na sinabi ko, an exclamation of praise to God. At that time, ang kanilang binibigyang parangal o papuri ay ang hari, ang Panginoong Kristo. Tukoy ng great multitudes kung sino ang Panginoong Kristo. Ginamit pa po yung mga katagang Hosanna to the Son of David. So katuparan po yan ng prophecy. Na-identify nila ang Panginoong Kristo na siyang katuparan ng seed of David way back sa 2 Samuel chapter 7 sa Psalm 89. Ayan po mga kapatid. Okay. So, ibig sabihin naman po ng Hosanna is save us, we beseech you, or we pray you. Okay? In simpleng kahulugan ng sa salitang Hosanna is save us, we pray, or more simply, save us. Isang pakiusap. So, they are looking at the Lord Jesus Christ at that time. They were looking at Him as not only as the King, the Son of David, but Savior. So, sila ay nakikiusap na rin ng salvation. Save us. Dahil sa bansang Israel, mga kapatid, may promise ang Diyos sa kanila that they will be saved from all that hate them and from all their enemies. So, ganun ang tingin nila sa Panginoon sa Kristo. Okay. So, let's read another verse. Ito'y cross-reference din. Kanina lang binasa natin. Pero itong expression na ito ay may malaking kaugnayan sa second coming of our Lord Jesus Christ. Sa Matthew 23:39. For I say unto you, ye shall not see me henceforth, till ye shall say, okay, this blessed is he that cometh in the name of the Lord. So, I believe na ito pong mga katagag ito, blessed is he that cometh in the name of the Lord, although may fulfillment. This is the Lord of the day that the Lord has made, may fulfillment sa Matthew 21 sa tinatawag na triumphal entry. Sa first coming ng ating Panginoon Kristo, meron po siyang double fulfillment in the future. Sabi nga niya, hindi niyo ako makikita mula ngayon hanggat hindi niyo sinasabing, blessed is he that cometh in the name of the Lord. At yan ay mangyayari sa second coming ng ating Panginoon. Sa kanya ikalawang pagparito. Dahil may promise siya, he will come again sa bansang Israel sa John chapter 40. Now, balikan po natin ang ilang mga talata dito po sa Psalm. Dito po sa Psalm 118. Okay? Now, notice na sa Psalm 118 kanina, kaya sabi ko take note, dahil yung salitang Hosanna, yan po ang ibig sabihin nitong Psalm 118 verse 25. Save now, I beseech thee, O Lord, O Lord. So yung Hosanna, hindi lang siya an acclamation of praise and worship, kundi isang prayer o pakiusap din ng kaligtasan. Save us, O Lord, O Lord. They identified the Lord Jesus Christ as David at sila'y nakikiusap na iligtas sila. Doon sa salitang Hosanna may ideya ng may pakahulugan ng save now, I beseech thee. The same expression na ginamit sa Psalm 118 verse 25. At maliban dyan, may pakiusap din dito sa verse na ito, Psalm 118:25, send now prosperity. So, kailan po ba mangyayari mga kapatid na ang Diyos mismo, ang hari ng Israel, Panginoon Kristo, magpapadala ng kasaganaan sa Israel? Nangyari po ba yan sa kanyang unang pagparito nung siya ay naging tao? Hindi po nangyari. But a bulk of prophecies, napakarami pong prophecies sa magiging future sa world to come ng bansang Israel. There will be prosperity. There will be blessings in the land, in the nation of Israel. Dahil babalik sila sa angat na kalagayan, pati mga Gentiles makikinabang sa kanilang kaangatan. Gentile nations will be blessed, makakatikim din ng blessings o ng prosperity ng bansang Israel kapag ang Panginoong Kristo umupo na sa trono ng kanyang kalulatian. Itinatag na ang long-awaited promised kingdom mismo on earth dito doon sa bansang Israel. Okay, let's move on to verse 25 or 26 I should say ng Psalm 108. Blessed be he, kanina nabasa natin na yung he dyan, may fulfillment dun sa Matthew at sa Luke, hindi pa ako nagkakamali, yung he dyan ay king. Blessed be the king. Walang iba kundi Panginoon Kristo. Blessed be he or be the king that cometh in the name of the Lord. We have blessed you out of the house of the Lord. Kanina, nakita rin natin. Ang Panginoong Kristo ay
pumunta sa templo. At ang nangyari nga doon, pinaghahambalos niya yung mga magnanakaw doon. Dahil sabi nga niya, yung templo na yun ay house of prayer, but you made it a den of thieves. Then verse 27, God is the Lord which hath showed us light. Then notice, bind the sacrifice with cords. Sa konteksto mismo ng this is the Lord which the day hath made, maliwan dun sa issue ng siya ay sinamba, pinapurihan, pinasakay sa asno, sa kanyang first coming nangyari. Dito mismo sa prophecy ito, may kaugnayan sa this is the Lord, this is the day with that the Lord hath made, which the Lord hath made. Nandito yung mga katagang bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar. Ano pong ibig sabihin nito? So ito'y may kaugnayan pa rin sa kung ano ang mangyayari sa Panginoong Kristo. Look at Exodus chapter 29 para maintindihan po natin the expression na ito. And thou shalt cause a Balak to be brought before the pinnacle of the congregation, and Aaron and his sons shall put their hands upon the head of the Balak, excuse me, and thou shalt kill the Balak before the Lord by the door of the tabernacle of the congregation. 12, and thou shalt take of the blood of the Balak and put it upon the horns of the altar. Notice, andyan po yung mga expression na yung Balak, yung animal sacrifice, okay, doon po sa tabernacle, sabi niya, sa verse 12, and thou shalt take the blood of the Balak. So, meron talagang shedding of blood. Papatayin po yung Balak na yan, yung animal sacrifice na yan. And put it upon the horns of the altar. Doon po sa mismong tabernacle. With thy finger and pour all the blood beside the bottom of the altar. So, yan po yung pinagmulan po na expression na bind the sacrifice with cords, then even unto the horns of the altar. Let's read another verse. Punta po tayo sa Leviticus chapter 8, verse 13 to 15. And Moses brought Aaron's sons, sila po yung naatasan sa pagtupad ng priestly ministry sa bansang Israel, and put coats upon them, and girded them with girdles, and put bonnets upon them, as the Lord commanded Moses. And he brought the Balak for the sin offering, and Aaron and his sons laid their hands upon the head of the Balak for sin offering. So, animal sacrifice po yan. Sin offering ang tawag. And he slew it, pinatay po yung animal, yung Balak, and Moses took the blood. So, may shedding of blood. Pagkamatay ng hayop, ay kinuha ni Moses yung dugo and put it upon, saan po inilagay? The horns of the altar, round about with his finger, and purified the altar. Dinalisan po yung altar sa pamamagitan ng dugong nabubo. And pour the blood, ibinuhos ang dugo at the bottom of the altar, sa altar po yan doon sa tabernacle, and sanctified it to make reconciliation upon it. So may issue ng reconciliation, yung blood of animals na yan. Now, ano po ang ibig nating sabihin dito mga kapatid? Now, balik tayo sa Psalm 118. God is the Lord which hath showed us light, bind the sacrifice with cords. Kung anong ginawa sa animal sacrifices sa tabernacle, sa templo, okay, kung ano yung nangyaring pagbubo o pouring out of His blood, ito'y exactly nangyari sa ating Panginoong Kristo. So after that so-called triumphal entry, kinilala siya as the son of David, Hosanna to the highest, blessed be he that cometh in the name of the Lord. Hindi nagtagal, nangyari po itong nasa konteksto ng Psalm 118, sa konteksto ng this is the day which the Lord hath made, bind the sacrifice with cords. It speaks of the death of Christ on Calvary, na kung saan sa bundok ng Calvary, mga kapatid, ay nagdusa siya para sa kasalanan, first of all, ng bansang Israel. Siya po ay pinatay doon, siya po ay nagpadanak ng dugo para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Yan po ang ibig sabihin itong bind the sacrifice with cords unto the horns of the altar. Literally, kung paano pinapatay ang isang hayop in time past, at yung kanyang dugo ay pinadadanak mismong nangyari sa ating Panginoong Kristo. So, maraming verses po yan sa Word of God. Ano po?
na mismo ang dugo ng Panginoon is shed for the remissions of sins of many in Israel. But later on, meron pong revelation na ibinigay kay Paul on the same death, the same blood, pouring of the blood of the Lamb or of the Lord Jesus Christ, may revelation na kung saan ibinigay kay Paul at iniya-apply sa mga believers ngayong dispensation, sa mga members ng body of Christ. Sakla na po yan ang tinatawag na mystery. So, yan pong ibig sabihin mga kapatid, itong mga kagang, this is the day which the Lord hath made. Yan po ay may fulfillment sa first coming of Christ, and then going to that death, may issue din po ng sacrifice ng ating Panginoon Kristo, pagbibigay, pagbubis ng kanyang buhay para sa kasalanan ng Israel. Yun po yung punto ng this is the day. And then, sa prophecy din, hindi nila muli makikita ang Panginoon. Sabi nga niya, hanggat di nila sinasabing, blessed is he that cometh in the name of the Lord. At yan ay mangyayari in the future, sa second coming of our Lord Jesus Christ, kung saan yung salvation na inaasam ng Israel mula sa lahat ng napupuot sa kanila at sa lahat ng kanilang kaaway, mga kapatid, ay mangyayari. Yung kanilang prayer na napapaloob dun sa Hosanna, although yun ay papuri, may issue din ng save us now, Lord, send prosperity, will surely be fulfilled at the coming of our Lord Jesus Christ again sa second coming. So yun po ang issue, ibig sabihin ng this is the day. So hindi po yan tumutukoy sa 24-day hour period na everyday ay ginagawa ng Diyos. Sa Word of God, sa Genesis 1 ay dinesign na po ng Diyos ang day and night na naturally nagpapatuloy. So, nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ay yun na po yung design niya. Yung nature magpapatuloy as they were designed by God. Actually, meron pong verse sa Genesis, halimbawa. Ito po tayo sa Genesis chapter 7, kung hindi po ako nagkakamali, or chapter 8. Chapter 8. Mga kapatid po. Verse 22, while the earth remaineth, yan ay kasalukuyan naman pong nangyayari pa, nananatili pa ang earth, seed time, merong tinatawag na seed time, and harvest, and cold, and heat, and summer, and winter, day and night, shall not cease. Naturally, nilikha ng Diyos na ganyan. Hindi kailangang everyday ay pasisikatin ng Diyos ang araw. Everyday kailangan gagawa siya ng bagong araw. Yung pong Psalm 100, ulitin ko, this is a day. Prophetic po yung verse na yan. Ulitin ko, nangyari sa first coming of Christ, at nangyari yon sa triumphal entry, so-called triumphal entry, but hindi po yan sinasabi ng Word of God. Then, nagpatuloy, may fulfillment din dun sa kanyang pag-aali ng kanyang buhay. And then, dun sa ilang mga verse na binasa natin, sa future, this is the day, yung pong this is the day which the Lord hath made, I believe na yan yung tinutukoy ng kasulatan sa prophecy at ni Paul din, na day of Christ, day of the Lord, yung coming of our Lord Jesus Christ. The day of His coming looks forward also to a future time when Christ will come, not only to save Israel, but also para sa ating mga members ng body of Christ, we will be glorified. I mean, Christ will be glorified in us. We will be having glorified bodies kagaya niya. And we will be meeting the Lord in the air, no, sa mystery na nireveal kay Paul, and we will be inheriting or we will be occupying the heavenly places. Pero that verse, particularly Psalm 118, very clearly may malaking kaugnayan sa Israel. Una sa first coming and then sa second coming. So the next time mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak, nakakantahin po natin yung verse na yan, let's think about these things. Let's think doon sa talagang actual fulfillment. Doon sa kinauukulan. Tulitin ko, hindi po yan patungkol sa ating ngayong dispensation of grace. Wala po tayong kaugnayan sa bagay na yan. Particularly promise ng Diyos yan sa bansang Israel. So kung meron mang application yung nangyaring kamatayan ng Panginoon, yan ay mystery revealed to Paul sa present dispensation of the grace of God. But technically, yung Psalm 118 with its context, mga 23, 24, 25, yung context po niyan, mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak,
ay clearly may kaugnayan sa Panginoon Kristo. Sa kanyang unang pagparito, naging unang pagparito at sa kanyang ikalawang pagparito para sa bansang Israel, para sa katuparan ng kanyang purpose dito sa lupa with the nation of Israel. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, kamag-anak, ay hindi pa nakatitiyak ng iyong kaligtasan, hindi pa po ang lahat ng ating Panginoong Kristo ay nagkatawang tao almost 2,000 years ago at nagbuwis ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. So kung ang Israel ay may physical salvation and spiritual salvation, tayo din mga kapatid sa panahon ito, ang promise naman ay spiritual salvation. Kung meron man tayo physical salvation ay yan yung pagbabago ng ating katawan when Christ will come. Matutubos mula sa kabulukan, magiging kagaya ng katawan ng Panginoon si Kristo na buhay mula sa mga patay, na wala na pong kamatayan, wala ng sakit. At titira sa heavenly places, sa heavenly kingdom of our Lord Jesus Christ forever and ever. So, kung nais mong maging kabahagi ng Panginoon sa Kristo at maka-benefit, makinabang sa kanyang kamatayan, sa kanyang dulong na buhos, believe Him or trust Him right now. Ang ating tagapagligtas ay matagal na pong tinapos ang kaligtasan para sa iyo at para sa akin. Magtiwala at sumampalataya ka, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Tapos na po ang kaligtasan, hindi mo gawa, hindi sa relihiyon matatagpuan, kundi sa Panginoon sa Kristo. At nais ko pong bigyang diin din ng ating tagapagligtas, pagamat namatay, nilibing, subalit nabuhay na maguli sa ikatlong araw. We believe a living Savior. Kung sasampalataya sa Kanya, hindi ka mabibigo. You will meet the Lord Jesus Christ someday at His coming for Him to be glorified in us. Believe Him right now, kaibigan, kapatid, mga anak, kung hindi ka pa nakatiyak sa kaligtasan. Ikaw naman ay anak na ng Diyos, keep studying the Word of Truth, keep involving yourself sa ministry na ginagawa ng Diyos ngayong present dispensation of the grace of God. Napakayaman ng biyaya ng Diyos, and God, through Christ, is reconciling the world. Nais niyang panumbalikin, nais niyang ma-restore to fellowship and friendship ang mundo na nagre-reject sa Panginoon sa Kristo. So kung ikaw, kaibigan, kapatid, kamag-anak, member ng body of Christ, ay makibahagi po tayo sa ministry nito by faith. Let's keep on sharing the gospel of Christ, the gospel of salvation, the preaching of the cross. Doon po sa yung ginawa po ng Panginoong pagliligtas sa krus, upang ang mga kaibigan, kamag-anak po natin, o kaya kakilala man o hindi na ating mababahaginan, maligtas din kagaya natin, maging kabahagi ng mga kayamanan ng Diyos na inihanda niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nawa ay nagbigay paalala at palaisipan sa atin ang mga bagay na ating tinalakay ngayong gabi. At nais ko pong manalangin po tayo bago tayo magbukas. Dakilang Ama ko ay nagpapasalamat sa katotohanan ng iyong salita. Hindi po ang aming haka-haka, hindi po ang aming opinion, hindi po ang popular view ang masusunod, kundi ang salita mo, dahil malinaw ka sa iyong salita at binigyan mo ng kahulugan kung anong nais mong sabihin sa mga talatang aming inaral ngayong gabi. Na ikaw po ang nabigyan ng kalulatian, ang salita mo po ang kinikilala at itinatanyag, hindi po ang aming sarili, sa pangalan po ng Panginoon Kristo ng tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong mapayang pakikinig. Hanggang sa mali, keep studying, keep praying, keep functioning according to God's word by faith, according to God's word rightly divided. Maraming salamat. Grace and peace to us all in Christ.